from Cavite District, Preacher Doc Henry. Ayan. Marami po salamat. Salamat po sa ating pastor, kanyang tiwala. Bago po natin basahin ang ating verse ngayon, atin munang i-recite ang aking pangako sa aking Panginoong Yesus. Pamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Psalm 119, verse 60. Psalm 119, verse 60. Basahin po natin ito. I made haste and delayed not to keep thy commandments. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay makakapag-aral, makakinig ng iyong salita. Salamat po sa pribileyo na ito. Salamat po sa aming pastor. Dalayan ko po ang pagkakataon na ito. Alisin niyo po ang mga gawain ng dyablo. Clear our minds so we could listen to your word. And I pray for your servant. Bless me, Lord, and magindalaw yan ng iyong pagpapala. Dalangin po namin ang aming pastor na nangangaral din po sa lugar ng Panabo. Guide him, Lord, for this we pray in Christ's name. Amen. Pwede na pong maupo. Marami po salamat. Ang message po ng ating pastor ngayon ay titled, In Hard Times, Don't Delay. Obey God Immediately. We are in troubled times right now. Kagagaling natin sa krisis, no? Nag-krisis tayo ng flood control, corruption. Actually, hindi naman yun ang cause ng krisis. Ang cause ng krisis, ang gobyerno ay hindi gumastos. No, binawasan niya yung paggastos kasi nagdududa siya na yung gagastusin niya pupunta sa corruption. Mali pong pulisiya yon. Dahil ang corruption po ay hindi yan ang nagpapahirap, nagpapababa. Ang presyo ng langis. Nangyari naman yan dati na eh. 1970s nangyari yan. Ang recently nga, bago ito, di ba ginera ng Russia yung Ukraine. Tumaas din ang langis nun. Di ba? Tumaas din ang diesel crudo. Tumaas. Pero hindi katulad nito na almost triple yung itinaas. So,
So financial crisis sa ano sa bawat isa sa atin. Hindi lang po 'yon. Alam nyo, pag may krisis sa budget, sa pamilya, may away yan. Away yung mag-asawa. Kasi, mag-aakusahan yung dalawa na, uy, ang gastos mo. Ikaw, magastos din. Away yan. So, may family conflicts. Sa trabaho, ganun din. May work stress. Bakit? Kasi absent yung isa kasi ang dahilan, walang masakyan. So, kahit sa trabaho, may stress. Lalo na sa kalye, traffic. May stress ka sa traffic din. So, in these troubled times, know that all troubles are caused by Satan. Si Satanas ang may pakana niyan. Remember that. But this is allowed by God. Inalaw ng Panginoon yan. So meaning, God is in control. So, in these troubled times, there are vital habits that you need to maintain. Dapat, actually, kaya tayo binibigyan ng trouble ng Panginoon para ma-practice natin ito. Ito yung tamang practice, no? Study God's Word. Pray, meditate. Tandaan nyo yung tatlong yan. Importante yan. You study God's Word. You just don't read the Bible. You study it. Hindi lang yan purpose na nabasa mo at ipopost mo sa GC. You study the Bible. English yan. Hindi mo maintindihan yan. Gumamit ka ng dictionary, intindihin mo kung anong sinasabi ng binabasa mo. Ako nga, may dictionary pa ako eh. Siyempre, Old English yan. Hindi naman tayo hindi naman tayo British. British ang mga sumulat niyan ng King James Bible. So, kailangan intindihin natin kung anong binabasa natin. That's why it's called study, not read. Naiintindihan yung ibig ko sabihin? Ngayon nga ako, nagbabasa pa ako ng commentary. Actually, mas binabasa ko ngayon commentary kaysa Bible. Hindi naman. Kasi pinipilit kong intindihin yung salita ng Panginoon. Commentaries kasi, parang yung comment ng mga nagbasa ng Bible. So, may kanya-kanyang opinion tungkol sa isang passage, sa isang verse. So, maganda yung pulpit commentary kasi maraming pastor yung sumulat na nag-comment at kinumpile nila yon. Now, be careful lang on reading commentaries. Bakit? Hindi mga Baptist ang sumulat niyan. Mga Protestante yan. So, may mga doktrina yan na pinapasok na hindi natin angkop. So, para magkaintindihan, tanungin niyo yung mga sa Sunday school. Tanungin niyo yung mga teacher niyo. Pahirapan niyo yung mga teacher. Tanungin niyo.
Sir, may nabasa akong ganito eh. Okay, pambira. Yari siya. Kailangan alam niya yung sinasabi mo. Ganon. May discussion sa sa Sunday school. Yari yung mga teacher ngayon. So, study the Word of God. Number 1. Number 2, pray earnestly. Non-stop. Anong sabi? Pray without ceasing. Ako ba, minsan hindi ko na maintindihan kung nagpipray ba ako o kausap ko yung sarili ko. Ganun talaga yon. Si pastor ganun eh. Minsan, madalas siya pag, bawa, kasama namin sa sasakyan, pag nagpipray yan eh. Yung prayer, parang, akala ko ako kausap, yung pala, kausap ang Panginoon. Ganon. Yun yung sinasabing pray without ceasing. Yung bawat instances sa'yo na nangyayari, halimbawa, hindi ka makasakay ng jeep, nagmamadali ka na. Magpipray ka ngayon, Lord, sana meron akong masakyan. Hindi, pag nakasakay ka, ay, salamat, Lord. Mga ganong instances. Ako nga, pagka sa parking, halimbawa may pupuntahan ako, meron kaming project o meron kaming gagawin, kailangan ko ng parking, pinagpipray ko pa yan. Lord, sana may parking ako dun. Napakahirap mag-park. You know, God is concerned with every detail in our lives. Tandaan nyo yan. Ako, parang, nung una parang parang, akala ko ang Panginoon, parang lang, yung, bibigyan ka lang, parang ang kakanya ay yung, parang general lang. Hindi. Na-appreciate ko ngayon na ang Panginoon, every detail of my life. Kahit sa pagdadrive ko, na hindi ako maaksidente. Ang Panginoon ng nakikita kong kamay niya, kahit may gusto kong kausapin, hinahanap, makikita ko, ay, ito pala. And then, thirdly, meditate. Meditate sa, I don't know, yung common niya term dyan na ginagamit is self-awareness. Meaning, when you meditate, tinitingnan mo yung sarili mo. Yung nararamdaman mo, yung iniisip mo. Yan yung meditation. Checking on yourself. Self-awareness. Yan yung term nila ngayon self-awareness. Nung una, ako hindi ko maintindihan yung self-awareness. Yung pala yun. Meditation lang pala ibig sabihin nun. You know, itong 3 habits na ito, study the Word of God, pray without ceasing, meditation, kung palagi natin gagawin yan, we will be closer to the Holy Spirit. Mali po yung parang approach na akala natin kailangan meron tayong love, joy, peace, faith, para sabihin na lumapit tayo sa Holy Spirit. Hindi po. Yung love, joy, faith, etc., yan po yung fruit ng Holy Spirit. So, ibig sabihin, pag wala yan, hindi ka malapit sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit, magiging malapit ka lang dyan pag itong tatlong to, study the Word of God, pray without ceasing, and meditate ang gagawin mo.
That's your constant communication with the Holy Spirit. And it's extremely vital in troubled times. Never rely on your own intelligence. Ang sabi siya sa Psalm chapter 37, lean not on your own understanding. Maraming beses na nangyari sa akin yan. Kasi we are rational people. So, pagka may nangyayari, kasi laging gusto natin meron tayong control sa mga instances. Laging gusto natin yan. Kontrolado natin ang lahat. Pero, ang Panginoon, hindi yan ang will niya sa atin. Lean not to your own understanding. So, study, you pray, you meditate, because this flashes out the toxicity, the spiritual toxicity in our spiritual system. Naintindihan niyo yung toxicity? Parang sa katawan natin, we have a system, we have a process in a system that we eliminate the what's toxic to our body. Carbon dioxide is toxic to our body, kaya natin ini-exhale yan. H2S is toxic to your body, lason yan. Kaya nga kaya ka umuutot. Toxic yan. Ano yung mga tinatanggal natin sa system. Kasi pag binalik natin sa atin yan, magkakasakit tayo, di ba? Yun ang example. Ito rin, maraming toxicity sa ating spiritual, sa ating paligid. Ako pa lang pagka labas ko ng bahay, nagdadrive lang, dami. Yung mga kamote rider, no? Maraming. Toxic na yan. Yung traffic. Di ba? Tapos, pag nakinig ka ng balita, puro bad news. Pero kung tayo ay nagme-meditate on the Word of God and pray, this flushes out toxicity in our spiritual system. Why is it important to be staying close to the Holy Spirit? Kasi, pagka may toxicity, nabablock yung leading, no? Yung message ng Holy Spirit. Hindi natin siya masense. Lalo na kung galit ka, yan, hindi mo siya masense. Kaya walang leading. Hindi ka ma-lead ng Holy Spirit. Lalo na in troubled times. So what are the benefits? We can experience God's peace. Importante yung peace na nanggagaling sa Panginoon. Bakit? Kasi pag wala kang peace, natataranta ka. And that disturbs your judgment. Hindi ka makadesisyon ng tama. We gain clear direction if we are very close to the Holy Spirit. Ako na-experience ko yan. Nakikita ko yung tamang direksyon pag ang Holy Spirit, ako ay malapit sa Holy Spirit. And that's His leading. And we are protected from wrong choices. We grow stronger spiritually. Pag tayo ay malapit sa Holy Spirit, importante yung strength.
in troubled times. Even now, importante ang strength. Di ba? Kasi pag pagod ka na, hindi ka na makagalaw. Gusto mo na magpahinga. Pag, ang pinakano nga dyan, hindi nga napapagod yung katawan mo eh. Napapagod ka sa, yung maraming away, maraming conflict. Diyan ka napapagod eh. Di ba? That's why we need strength. And strength comes only when we are close to the Holy Spirit. And then we avoid unnecessary consequences. Abala yan. May mga desisyon tayo na mali at pagkatapos may masamang consequences, unnecessary. And that delays. And then we develop discipline and stability. Importante yan. Discipline and stability. Dahil pag meron tayong discipline, we avoid unnecessary noise. May mga maririnig kang information o salita na minsan, galit sa'yo. Minsan, hindi mo na papatulan yan. Bakit? Wala namang saysayan eh. Di ba? Yung pagtatalo na wala namang pinagtatalunan. Tapos, wala namang mararating yung pinagtatalunan. Gusto lang manalo sa usapan. Yung mga ganun. Maraming ganyan. Lalo ngayon, nasa social media, di ba? Ganun. We experience God's provision or deliverance. Ito, pag tayo malapit sa Holy Spirit, makikita mo na marami ka palang blessing. Kasi pag ikaw ay malayo sa Holy Spirit, hindi mo ma-appreciate yung God's goodness sa buhay mo. Anong meron ka lagi? Reklamo. Kasi ang tinitingnan mo yung kulang. Di ba? Yung very simple illustration na, halimbawa ito, kalahati ng tubig. Di ba? Ang illustration, kalahating ganyan. Anong sabihin mo? Kalahati yung tubig o malapit na maubos? It depends kasi sa iyong perception or sa interpretation mo. Kaya hindi mo ma-appreciate yung blessing ng Panginoon. Na actually, we should be thankful every day. Hindi natin makita yan pag tayo ay malayo sa Holy Spirit. At pag tayo ay malapit sa Holy Spirit, we become a testimony. Actually, automatic yon. Hindi yon kailangan ng effort. You will be a good testimony. Nasabihin sa iyo, ang dami mong problema, ba't ang ganda pa rin ng aura mo? Di ba yung mga ganong term ng mga mundo? Ang ganda ng aura mo. Parang wala kang problema. Akala mo lang. Di ba? And this is one more important. We stay focused on what truly matters. Yan.
doon tayo, pag tayo malapit sa Holy Spirit, kasi nga, we gain clear direction, doon lang tayo nakafocus sa bagay na importante. Hindi natin pag-aaksayahan ng panahon yung mga hindi importante. Unless marami kang oras para doon. Di ba? For example, ito, analogy lang. Sa isang crowd, sa isang gathering, gathering ng parang socialization. Pag ganyan kasi, yung mga taong ma-attend dyan, may mga gustong kausapin yan. Sa isang socialization, lalo na mga business people, no? May mga alam sila na pupunta doon na tao na gusto nilang kausapin. Ang kaso, pag naandyan ka kasi, lalo na kung sikat ka o kilala ka, or kahit hindi ka masyadong kilala Kasi dyan, it's a mixed crowd, may mga nakakilala sa'yo, hindi mo naman sila gustong kausapin, gusto kang kausapin. Lalo sa akin, pag ganyan, ay Dok, biglang nagkakasakit ang mga, kaya ayoko magpakilalang doktor Nagkakasakit yung mga tao pag nakikilala akong doktor. No, okay ka lang ngayon may sakit ka na. Nagpapa-check up. Pero kung ikaw ay dahil gusto mo sa isang crowd, may gusto ka lang kausapin na hindi mo sige, mamaya ka na dito. Di ba? Nakuha niyo yung ibig ko sabihin analogy. When you are focused on something more important, yun lang ang focus mo. Yan ang leading ng Holy Spirit. You avoid things that's not important. So, during hard times, first, when God tells us to do something, He expects us to obey quickly. Papaliwanag ko yan, ibig sabihin yan. Mark chapter 1, verse 17, And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. In verse 18, And straightway they forsook their nets and followed Him. So, this is an instance na yung si Peter, si Andrew, yung mga fishers noon, sinabihan sila ng Panginoon, come after me. I will make you fishers of men. Ang ginawa nila, hindi sila umuwi ng bahay para magpaalam. Anong ginawa nila? Straightway, they forsook their nets and followed Him. So they obeyed Him immediately. So when we are in hard times, when God tells you something, you don't postpone. You just respond. Paliwanag ko yung haste. Yung haste. Ano man Tagalog ng haste? Hindi naman pagmamadali ang ibig sabihin yan sa Tagalog. Liksi, parang alam niyo yung liksi, maliksi. Yung character kasi yun Ano bang anyway, haste. Haste is not a fast, directionless kind of motion. No. It is a motion without hesitations. In common lingo, hang-ups. Walang hang-ups. No questions asked,
No complaints, just plain obedience. You know what causes the delay? Ito yan. Pansinin nyo, kayong mga parents, pag inutusan mo ang anak mo, hindi susunod agad, anong sasabihin? Anong tanong? Bakit? Di ba? Yun ang tanong agad. Bakit? Tapos, susunod? Magrereklamo. Reklamo. Tapos usapan na, yung nanay, siyempre, naku, numero uno yan. Hindi magpapatalo yan. Kung sa mister nga, hindi magpatalo, sa anak pa. So, away yan, ang daming discussion. Yun yung sequence, di ba? Pansin nyo? Tandaan nyo, nangyayari araw-araw yan sa bahay nyo. Yan ang cause ng delay. Ganyan kasi din tayo sa Panginoon. We question. Actually, question is a manifestation of unbelief. Kasi hindi ka naniniwala. Kaya ka tanong ng tanong, bakit? Di ba? Oh. Susunod yan, magrereklamo ka na. Panginoon naman. Complaints is a manifestation of non-submission. Ha? Ano susunod yan? Makikipag-negotiate ka sa Panginoon. Ini-negotiate mo, baka naman pwedeng ganito, Lord. Pogi naman siya eh. Baka pwede naman. Di ba? Or loss of focus. Yan yung mga causes ng delay. So, pagka merong ganyan, walang haste, di ba? Hindi haste ang nangyayari. Kasi may delay eh. And delayed obedience often turns into what? Disobedience. Which is always willful. There is no accident disobedience. It was always volitional. Volitional means ginusto mo yun. Because faith is always followed by obedience. Kung naniniwala ka sa Panginoon, susundin mo siya. Diba? That's why we have to believe that God is after on our own growth, for our own good. Kailangan lagi nating isaksak sa ating pag-iisip na ang will ng Diyos sa atin ay para sa ating kabutihan at para sa ating growth. Tayo ay gusto ng Panginoon lumago. Hindi gusto ng Panginoon na diyan ka lang, na ganyan ka lang. May process ng growth. At yun ang gusto ng Panginoon na i-undergo natin. Kaya nga tayo binibigyan ng trials. Hindi gusto ng Panginoon na ikaw ay manatili lang dyan sa kinalatayuan mo. Yung status mo, hindi yan gusto ng Panginoon.
Ang gusto ng Panginoon, mag-grow ka, pagpalain ka. That has been His purpose into your life. Naku, hahaba tayo. Pag binuksan ko pa yung Hebrews chapter 6. Nakalagay sa Hebrews chapter 6 yan. Yan ay will at yan yung pangako niya na ikaw ay mag-grow at pagpalain niya. Yan ay pinangako niya, hindi lang pinangako, gumawa pa siya ng testamento. Alam niyo yung, di ba, yung kasunduan, memorandum of agreement, or contract, di ba? Pinipirmahan niyo yan, di ba? Hindi lang pirma, may notaryo pa. Confirmation by oath, sabi sa Hebrews chapter 6. Ano yung confirmation by oath na ginawa ng Panginoon? Binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Si Kristo yung confirmation by oath. Imagine, nanumpa pala ang Panginoon na pagpapalain ka. Ang sabi nga doon sa Hebrews chapter 6, by these two immutable things. Immutable means hindi yan, ano ba immutable? Hindi nagbabago. Kumbaga, confirm yun. We have to believe that. We have to believe that. That's why we have to obey. Hindi automatic yan na ganun. We have to obey. So, when God tells us to do something, He expects us to obey quickly. No questions, no hesitations, no hang-ups, just follow God. During hard times. During hard times, ganyan. Then second, when God tells us to forgive someone, or we need to ask forgiveness, we need to move quickly. Now, pag-uusapan natin ng forgiveness. Okay, Matthew chapter 5:23. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee. Verse 24, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. So dito, merong nag-o-offering, hindi ka muna mag-o-offering hanggat meron kang atraso. May atraso ka sa kapatid mo o sa kapatiran. Kailangan makipag-reconcile ka muna. Humingi ka ng tawad. Another, Matthew chapter 18, verse 15. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. And if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Verse 16. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. Importante yon. Verse 17, and if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a hidden man and a publican. So dito naman sa instance na to, may naka-offend sa'yo.
may nakaatraso sa'yo. Anong sabi? Kausapin mo. Yun ang proper way. Pagka ikaw ay na-offend sa isang kapatid, dahil merong ginawa siyang hindi ka nice-nice, ang sabi ng Bible, kausapin mo. Sabihin mo, mali ang ginawa mo eh. Ibig sabihin nun, make him realize na mali yung ginawa niya, at in the process, hihingi siya ng tawad sa iyo. Ang sabi sa Bible, if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Ibig sabihin, nag-reconcile kayo. Kaso, pag matigas ang ulo, lagi naman ganun. Hindi ko kasalanan yan. Ang sabi, tumawag ka ng ibang kapatid. Ang logical dito, yung yung kilala kayo, yung dalawa. Yung naiintindihan kayong dalawa. Hindi ka naiintindihan. Kailangan naiintindihan yung issue. Kasi yan sabi, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. Ibig sabihin, walang twisting ng facts nung pangyayari. So, nagkakaintindihan, naiintindihan yung sitwasyon nung dalawang witnesses. At yung dalawang witnesses na yan, hindi naman yan yung sulsol na, pag tinawag kang witness, hindi ka susulsulan mo na, sige, bakbakan na kayo. Hindi ganon. Or, may kakampihan siya. Ang witness ay, he or she will just stand on the truth. At kung sino yung tama. Hindi kampihan ang ibig sabihin yan. Kaya nga sabi, every word may be established. Ngayon, pagka nakinig siya, nag-sorry sa'yo, humingi ng tawad, okay, good. Kung hindi pa rin, tell it to the church. Pero common practice natin, ang pastor ang nakikialam dyan. Pero kung hindi pa rin makinig kay pastor, anong sabi? Let him be unto thee as a hidden man and a publican. Now, we here have 2 instances. One who has offended and one who got offended. Lagi namang ganon. Na-offend, yung isa ang naka-offend. Take note, in 1 John chapter 1, verse 9, forgiveness is not given unless one asks for it. So mali po yung mundo na sinasabi na magpapatawad ka na lang parang freely. Mali po yun. Kailangan hihingi siya ng tawad sa'yo kasi may responsibilidad yon. Kailangan humingi siya ng tawad. Ganun din naman tayo sa Panginoon, di ba? Linaw naman ng 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive. Kasi kung ang Panginoon ay patawad lang ng patawad, di ligtas na pala tayong lahat. Wala nang mag-witness. Pinatawad yan na ng lahat ng Panginoon eh. Ba't kailangan pa nating mag-preach? Kasi kailangan may confession.
Sin must be confessed before forgiveness. Now, a guilty has to initiate reconciliation. Ikaw, na nagkasala, alam mo, may atraso ka, humingi ka ng tawad for the purpose of reconciliation. Na ikaw naman, na-offend, dapat open ka naman sa reconciliation. And you are willing to forgive. Ang linaw niyan. There must be no hesitation to forgive. Bakit? Anong sabi sa Matthew chapter 18 verse 21? Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Anong sabi ng Panginoon? Jesus said unto you, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Imagine, for one offense, papatawarin mo yung tao na humingi sa'yo, na offense, humingi ng tawad sa'yo, papatawarin, at ginawa na naman niya yun. 70 times 7 is 490. At pag binilang mo yan, mawawala ka na. Get the wisdom there. Ang ibig sabihin niyan, forgiveness should be what? Limitless. Walang limit pagka nagpatawad ka. Kahit na paulit-ulit, ganun din naman tayo sa Panginoon, di ba? Di ba? Ganun din naman tayo sa Panginoon, eh. Magkasala ka, inulit mo. Hingi ka na naman tawad. Inulit mo ulit. Hindi mo na nga mabilang kung ilang beses mo inulit, eh. Di ba? Ganun din tayo dapat sa ating kapatid. Because reconciliation is important to God. Yun yung purpose of asking forgiveness, ng forgiveness. Because if you don't forgive, pain turns into bitterness. And then stress turns into anger. Yang dalawang yan, pagka yan nagsama at nasa iyo yan, patay. Black ang Holy Spirit. Toxic yan. Bakit? Yun na lang kasi lagi ang nasa isip mo at nasa puso mo. Galit ka. Pero actually, in reality naman, kahit naman sinabi mong pinatawad mo na, di ba ganun pa rin naman? Galit ka pa rin. Bitter ka pa rin. Hindi ba? Kaya nga tuwing mag-aaway kayo, sasabihin mo sa mister mo, o di ba, dati, teka muna, namina mo na tawad dyan, eh. Uulitin mo. O, di ba? Nandun pa rin yun. Now, it does not mean that there's no responsibility actually on yung pagkakamali. Hindi yun ang purpose ng Panginoon. Na pagka pinatawad mo, walang responsibilidad, walang consequence. No. Hindi ganun yun. May justice ang Panginoon. Kaya lang, hindi sa ating mga kamayan. Anong sabi sa Romans 12:19? Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. This is not an option. Vengeance is not an option. It will happen. Kaya lang, hindi yan nilagay sa kamay mo. Ang sabi niya ng Panginoon, siya ang bahala. Sa akin, maraming beses na nangyari yan. Up to the point na yung
nakaatraso sa akin, namatay talaga eh. Kay pastor nga, di ba, yung tira ng tira sa kanya, na-stroke. Ano sabi ng, yun because there's always a responsibility sa kasalanan at hindi nawawala yon. Kaya lang, hindi ikaw. Hindi tayo yan. Ito. Punta tayo, Matthew 18:17. Malapit na tayo matapos. Okay, magalala. And he shall neglect to hear them. So, di ba yung process? Pag hindi nakinig sa iyo, bring two or three witnesses. Pag hindi pa rin nakinig sa kanila, bring it to the church or to the pastor. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a hidden man and a publican. Anong ibig sabihin nun? A hidden man and a publican is an enemy. Kalaban yan. Kaawa yan. Aawayin mo? Hindi. Kala mo makakalusot ka. Ha? Anong sabi ng Panginoon? How you would treat your enemy? Love your enemies. It is not an option. It is a commandment. Kala nyo, may lusot sa wala. Kasi yan yung testimony natin na gusto dapat ng Panginoon, makita niya ang kaibahan natin sa mundo. Kasi marami ngayon, na, di ba? May mga preaching din. May mga pray pa nga eh. May mga papost din ng mga sa Facebook, ng Bible. Titingnan mo. Ako nga, may kilala nga akong ganyan. Unsaved yan. Copy-paste ng mga ang ganda ng message. Pero ang buhay, hindi ganon. Yung mga nakakakilala sa kanya, nabubwisit nga sa kanya eh. Papost-post pa ng ganyan, hindi naman totoo sa kanya. Walang testimony kasi. Yung forgiveness na yan ay testimony sa atin. Pero kung hindi humihingi ng tawad, anong gagawin mo? You surrender your bitterness to God. Oo, tao ka lang naman. Tao lang naman tayo eh. Talang magagalit ka, di ba? Di ba? Pagka may nakaatraso, nung Sunday nga lang, may nakaatraso, nagsigawan eh. Di ba? Talaga yan. May anger, may bitterness, may sense of vengeance, but, anong sabi ng Panginoon? You surrender them to Him. Pag sinurrender mo sa Panginoon yan, kahit hindi ka nagpapatawad, mawawala ang bigat. Kasi ang totoo naman, kahit patawarin mo yan, naandyan pa rin yan. Wag na tayong maglokohan. Sabihin mo, pinatawad na kita. Naku, pinatawad, pero galit ka pa rin. Di ba? Hindi naman totoo yun, forgiveness, Kasi kung ikaw lang yan, talaga, nandyan yan. But, ang sabi na pang, you surrender that to Him. Vengeance is mine. I will repay, saith the Lord.
So, mahirap na ang buhay. Hindi ka pa fully surrender sa Panginoon. Hindi ka, nag-sorry na sa'yo, ayaw mo pa rin patawarin. Di ba? So, immediately, gawin natin yun. Okay? So, review. Lastly, in these hard times, don't delay. When God tells us something, He expects us to obey quickly. No hesitations, no hang-ups, just obey. No questions. Hindi, may question naman eh. Ang right question is, hindi pala question. The right prayer is, you ask God for wisdom para maintindihan mo yung circumstances. Ang totoo kasi, hindi mo lang kasi kita lahat eh. But if God will give you wisdom, maiintindihan mo naman lahat. You don't need to go into details of a specific situation na yung instance na bakit kayo nag-away. Hindi kailangan eh. Kasi it will just parang inano mo lang yung sugat eh. Pero just move on. Hindi totoo yung yung kailangan pag-usapan, walang mararating yan. Kasi magtatalo lang kayo eh. Doon, kalimutan nyo yung feeling. Hindi mo man kalimutan yung instances. Kasi you have to learn from that. You have to be objective to learn in that instance. Nakukuha nyo bang ibig ko sabihin? Kailangan, yung pangyayari na yon, may matutunan ka. At a higher perspective. Yung perspective nakikita mong ganyan, pero wag mong yan yung emotion mo. Wag kang magalit. And may nakalimutan akong sabihin. Tama lang na magkaroon ng distance. Hindi kayo mag-usap. Okay lang yun. Si Paul and Barnabas nga, alam niyo ba yung instance na yun? Pinag-awayan nila si John Mark. Si John Mark, matigas ang ulo. Si John Mark, ito si Paul, medyo, straight, ayaw nang isama sa missionary journey. Si Barnabas, gusto niyang pagbigyan. Hindi, second chance. Nag-away talaga yung dalawa. Sa pag-aaway nila, naghiwalay sila. Ganun talaga yon. Kung kailangan maghiwalay, maghiwalay. Pero hindi sa mag-asawa yun. Maghiwalay lang siguro muna ng higaan o nung ka sa sala. Mga ganun, di ba? Okay lang yun. Ang tawag nga doon, you need space. Space. Okay. Ikaw naman na mister, huwag ka naman mangulit. Kukulitin mo pa eh. Diba? Pero misis, pag humingi ng tawad, patawarin mo na. Huwag mo nang, nung dati, pambera, hinukay pa yung inilibing na eh.
So, ang ano lang ng Panginoon, ang mensahe sa atin ni Pastor ngayon ay, kung ano yung tama, gawin na natin without questions. Hindi yung maraming hesitation, no. You just obey. You just follow. Wala nang, lalo na yung mga bata, kayo, ang dami yung tanong-tanong, ha? Lalo na ngayon, kasi kayo, kung ano nung napapanood nyo dyan sa Facebook, marami akong nakikitang ganyan na yung parang movie na, yung short movie na yung anak masyadong mapagtanong, maraming ganun na ngayon eh. Bakit? Maraming ganun. Hindi dapat maling attitude yun. Kailangan sundin natin at alam naman natin na ang pag sinunod natin ang Panginoon, ayun ay para sa ating ikabubuti. Okay? So tayo pong tumayong lahat. Tayo pong manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa aming mensahe ngayon na aming napakinggan. During hard times, Panginoon, we know that you para lamang, ang iniisip nyo lamang ay para sa aming kabutihan at sa aming growth. So, we pray, Lord, na lagi namin itong sa puso at maging guide namin na ang bawat instruction coming from the Holy Spirit ay hindi kami mag-hesitate na sumunod sa inyong salita at sa leading ng Holy Spirit. I pray, Lord, na kayo, Panginoon, ang mag-move sa ngayon din upang anuman ang kailangan naming isurrender sa inyo. Anumang anger, anumang bitterness. Lord, we pray na I pray the Holy Spirit will work and talk to your children. Habang lahat po ay nakayuko, meditate on the Word of God, on yourself. Kilalanin mo ang iyong sarili. Tingnan mo ang nararamdaman mo. Maring sa kapatid o maring sa sino man ng iyong nakakaaway. Kung alam mo meron kang atraso, you just ask forgiveness. At kung ikaw naman ay humingi sa'yo ng tawad, patawarin mo na. At every bitterness and anger, you got to surrender that to God tonight. Kaya the altar is wide and open. You surrender everything to God tonight. Look for a partner for prayer or pray with your family.